Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Di Umano. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Lacson, lantarang kinontra niya ang isang proposal ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Snap election is not the solution. Yun ang title. Senator Panfilo Lacson dismiss Senator Alan Peter Cayetano's suggestion to hold snap elections, arguing that changing leaders through another vote will not solve the country's problems. In a statement on Monday, Lacson said, "No election," sabi niya, snap or regular is not the solution. So ang tanong, ano ang solusyon? He explained that political campaigns often worsen corruption, saying, in fact, election campaigns actually add to more corruption of the electorate by the candidates. For a change, how about certainty of punishment of corrupt politicians? The higher, the better. So sa naintindihan ko lang ang solusyon is certainty of punishment of corrupt politician. Well, tama. Yung siguraduhin lang nga ang mga politiko nga nangulimbat sa kaban ng bayan ay siguradong mapapanagot, makasuhan, at makulong. Tama nga naman. Kaya lang, anong nangyari sa kanyang flood control investigation sa Kamara? Sa Senado. Lumalabas ngayon na dahil nag-resign siya, palpak siya. I'm sorry pananaw ko lang ito. Hindi nagustuhan ng mga kapwa niya senador yung pagdadala niya. Sayang, opportunity na sana niya yun para ipakita na tutuhanan yung kanyang anti-corruption drive. Anong nangyari? Balikan natin yan mamaya. Nung may lumabas na testigo, Orly Gutesa, iba naman ang pinaggagawa niya. So tama itong sagot niyo. Para may balik ang tiwala ng taong bayan, dapat ipakita certainty of punishment. But how? How? Di kalabaw. How? The higher, the better. Lacson remarks came after Cayetano floated the idea of nationwide resignation and a snap election to restore public trust in government. The proposal, however, has drawn mixed reactions from lawmakers, with Senate President Tito Soto also warning that such a move has no legal or constitutional basis. Lacson emphasized that true reform will not come from new elections, but from ensuring that corrupt officials are held accountable for their actions. Okay, so, kung ako ang yung tatanungin, yung proposal ni Senator Cayetano na mag-resign lahat, from top to bottom, ayoko, magastos. Katatapos lang natin ng eleksyon, tapos mag-eleksyon ka na naman. Yung gastusin mo sa snap election, itulong mo na lang sa mahihirap. Example, yung nasalanta ng lindol sa Baguio. Itulong sa mga farmers. Tulong sa education. Kulang na kulang tayo ng classrooms. So, I do not agree in whole yung proposal ni Senator Cayetano. Although tama yung kanyang premise, yung rason na yung tiwala ng taong bayan sa gobyernong ito is napakababa na. Tapos, may mga lumalabas pang survey na tumataas daw ang satisfaction trust rating ni PBBM in your dreams. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon. Kung magkaroon man ng snap election, para sa akin lang ito sa presidente lang. And of course, isama mo na ang vice president kasi nga kung si VP Sara tatakbong presidente, dapat may papalit sa kanya. Yung katulad nangyari nung Marcos Sr.,
na nung nagkagulo na after the death of Ninoy Aquino, panawagan snap election, pumayag si Marcos Sr. Snap election. Anong una, question yung resulta, daya-daya ko no, but later on, sa manual recount, COMELEC, nanalo talaga ang Marcos Sr. So, yun, ang gusto kong snap election kung sakaling papayag ang nasa Malacanang. Desisyon yan ng presidente na to me, hindi siya papayag. Never siyang papayag sa isang snap presidential election. So, magastos yung lahat mag-resign. So, balik tayo sa proposal. Para maibalik ang tiwala ng taong bayan, dapat panagutin ang mga nasasangkot. How? Tingnan nyo si Saldico. Kunuhay, kakasuhan na. Case build up. Si Romualdez, wala. Tapos, nag-request pa na palabas ng bansa para magpagamot. May balita kahapon, nasa Dubai na. Ano ba talaga? Nasaan na si Speaker Romualdez? Depende sa administrasyong ito. Tama itong suggestion ni Senator Lacson. Hold those accountable, punish them para maibalik. Paano mo mapabalik si Saldico na ayaw naman nilang i-cancel ang kanyang passport? Kaya nasa nasa nakaupo sa Malacanang. Sa pananaw ko lang, opinion ko lang, hindi sila seryoso na panagutin. Yung ICI nila, wala yan. Propaganda yan. Tignan nyo na lang yung hearing nila. Hindi nila i-live stream. Secret, yan, may tinatago, may tinatabunan. Kalukuhan. So, balik tayo kay Senator Lacson. Tama naman yung kanyang idea. Agree ako na certainty of punishment. Bakit? Nakakapagtaka. Bakit nung lumabas si Orly Gutesa, nagbago ang ihip ng hangin doon sa chairmanship niya? Imbes na suportahan si Gutesa, wala. Lalong nagduda. Pinaimbestigahan niya, background investigation, kung ano-ano pang ginawa. Kaya, tingnan mo tuloy. Napilitan siyang nag-resign dahil nagreklamo ang kanyang kasamang senador. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito, pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. So, panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si kuya, mag-atop na siya. Magyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dagan kayong salamat kay naka-atop na gyud. So nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag nakatop gyud og gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni Lola og siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so siya ang nagtabang kay si Lola. Wala naman siya ay bana. Ang anak na lang ang nabilin.